Good afternoon, good afternoon. Ito yung ano ko, yung ginagawa ko ngayon, full restoration na gagawin dito sa upper niya. Bali ito, binalutan ko ng leatherette. Ito kasi sira yung ano niya, yung kung makikita, yung natapalan dyan. Iyan yung nasira. Ayan, ito yung gagawin natin ngayon dito sa makina kasalukuyan na ginagawa. Ito pala, original daw sabi ni sir na may-ari ng sapatos. Ayan, kaya matagal na daw to, pinaayos niya ulit para magamit niya daw kasi bakbak na. Ito yung pinatapal niya lang sa harap. Ito wag na daw kasi ano daw, sa looban naman siya. Lalagyan naman ng tali kaya ito na lang daw ang lalagyan. Tapos pati itong mga totally damaged dito. Ayan. Tapos bubutasan na lang pagkatapos. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko tinatahi yung upper ng sapatos. Ayan. Simulan ko. Usually kasi sa ganitong sa lahat ng sapatos, ang unang nabubutas sa may mga hiniliit ng daliri ng paa. O kung di naman dun sa may taas ng dun sa may hinlalaki. Yun kasi yun ang kadalasang pagka naglalakad kasi tayo, hindi talaga maiwasan. Gumaganito yung paa. Kaya yung dun sa dito niya, dito sa dalawang gilid na yan, yan usually na bubutas. Kaya saka nagbabakbak din. Kaya ang pinagawa ni sir, ipatapal na lang daw ng buo. Pati na rin tong dito sa lagayan ng butasan niya, ng butas ng tali niya, ayan, tinapalan ko na rin para mas mainam yung ano niya, mas tumibay saka hindi halata. Parang style niya naman. Kahit sa mga original na sapatos, nagkakaganito rin. Hindi maiwasan. Lahat. Lalo lang sa mga rubber shoes, pang jogging, pang basketball, mga ganyan. Usually yan yung mga rubber shoes. Lalo na pag araw-araw ginagamit. Yan, nabubutas yun dun sa may gilid ng daliri. Pagka synthetic naman, nag-expire. Yun ang di maganda sa synthetic. Nagbabakbak. Pag leather kasi hindi siya nagbabakbak, pero may pag yung mga low quality naman na leather, hindi magandang kalidad, nagka-crack o yung mabilis magpunit. Ayan, hanggang dito na lang muna yung video ko. Isa-send ko na lang sa part 2 yung pagkatapos nito. Okay, thank you, salamat.